Daddy. Magandang hapon sa ating lahat. The Lord bless us all, and I would like also to recognize, gusto po naming makilala ang ating first timer. Nais po namin kayong i-welcome. Pwede kong tumayo at magpakilala ang ating first time attendee. Welcome! Welcome, welcome! Okay. Ang pangalan mo sis? Jenny, welcome. Kapatid ko ni Sheena. Yes. Welcome. Thank you. Bless you sa iyong journey dito sa Spanya. May the Lord direct your path. Amen. Thank you. Welcome. And sa ating lahat, nais kong iparating sa inyo ang mainit na pagbati ng mapagpalang bagong taon sa inyo. Amen. Over the years, the Lord has been giving us as a church every year, and nagkakaroon po ng pagmi-meeting ang mga leaders, kneeling before the Lord, asking kung papaano muli gagabayan ng Panginoon ang iglesyang ito, ang iglesia na kanyang itinayo. At napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin bilang isang iglesia, hango sa aklat ng Revelation, no? And we will be amazed, mamamangha tayo kung paano natin makikita sa ating mga mata how the Lord will open doors para sa atin. No, it will be an open door para sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, maraming magandang opportunity na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung mga bagay na opportunity? In fact, opportunity to know the Lord even more. Na lalo nating makilala ang ating Panginoon na tagapagligtas ng ating puso. It is an open door where we can experience, maranasan muli natin ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kaya let's yung buksan natin ang ating buhay, ang ating puso sa Panginoon. Because God is ready to pour out. Nasa sa atin na po yun. Kung we will shut, kung isasara natin ang pintuan, then it would be hard for the blessings of God na makapasok. Kaya challenge ko po sa ating lahat, even right at this very moment, buksan natin ang ating puso para sa Panginoon. We listen to His Word. Focus on what God is going to do sa ating puso sa hapon ito. Bagong taon, 2021, and I'm sure merong mensahe ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? At ilan sa atin ang tanong, how many of you wants to have a fresh start? Yung testimony kanina ng ating kapatid, nagpapasalamat siya. Okay, she is ready. The Lord, she wanted to have a fresh start, new beginning. Lahat tayo, naniniwala po ako, na nais natin ng bagong simulain sa ating buhay. No? Dahil bakit kaya natin gusto ng may bagong simulain? Because marami po tayong naranasan nung nakaraang taon. Hindi lang po sabihin natin ng January or even the COVID, malaking issue na yon. In fact, sa ating personal na buhay, nais nating magsimula. We wanted something new because yung mga nakasanayan natin na ginagawa ay hindi naging mabunga sa atin. O may mga nagagawa tayo na hindi tayo umuusad. And today, kung gusto natin maranasan muli yung new beginning sa atin, yung fresh start sa ating buhay bilang mga mananampalataya kay Kristo. Sa umagang ito, sa hapong ito, nais ko po kayo anyayahan na maging sentro ng ating pakikinig ang salita ng Panginoon. We will listen from the Lord. Apart from me na magsahayag ng kanyang salita, meron tayong interaction sa banal na espiritu. Magtatanong tayo, what is that one thing, Lord, na gusto mo
gawin sa akin na this 2021, sasabihin natin, ano ang gusto kong mangyari na kakaiba sa aking buhay? Diba? I'm sure, naniniwala po ako na meron tayong tanong ngayon. What is that one thing that I want to be different in my life this 2021? Ano kaya yung isang bagay na nais natin na maging maiba naman ngayong 2021? Let's come to the Lord in prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin ka, aming Diyos na buhay, banal at dakila sa lahat. Sa aming pagharap, aming Ama sa inyo, sa hapong ito, amin pong binubuksan ang aming mga puso. We surrender our will, our life before you. At hinahayaan po namin na kayo ang mangusap sa amin sa hapong ito. Amen. Grant each one of us a desire to hear from you, to know you, and to obey you, Lord. We thank you, Holy Spirit, that you are in us, you are with us, and you will work through us in Jesus' mighty name. Dalangin ko, aming Ama, na bigyan niyo kami ng malalim na pangunawa sa inyong mga salita. But as we understand your word, help us, Lord, to put into action na gawin po namin ang nais niyo. Amen. Because you wanted all of us to have a brand new start this afternoon. We give you glory, Lord. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa gagawin niyo sa buhay po namin. Amen. And we magnify your word in our lives. Thank you, We Lord. glorify you in Jesus' mighty name. Amen. Tuloy tayo kayo. And let's read the word of God in Isaiah 43. And declare po natin, kapag binasa natin, we will read it as loud as we can, declaring the word of the Lord. Isaiah 43:18 hanggang po 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. God bless you. Tayo po lahat ay makakaupo. Thank you, Lord. The Lord is good sa buhay ng bawat isa sa atin because dinala niya tayo, hindi po aksidente na tayo ngayon ay naririto. Hindi dahil napilitan lang tayo, kaya tayo naririto, or hindi lang dahil isang obligasyon na tayo ay magtipon-tipon. Pero naniniwala po ako na sa hapong ito, it is the work of the Holy Spirit in us, kaya tayo naririto. Amen? Amen. Kaya ang papuri ay palaging nasa Panginoon. It's not with anybody else, or hindi dahil sa atin, kundi palagi nating ilagay ang papuri ay para sa Panginoon lamang. Amen? Amen. Bagong taon, kapag dumarating ang bagong taon, we talk about, pinag-uusapan natin, at baka meron na sa inyo ang gumawa na ng New Year's resolution. Yan ay nung bata pa ako. Ay marami na, ginawa ko na yan. And I'm sure may narinig nga ako nung isang araw na ganito ang resolution na gagawin ko. But in fact, yung mga New Year's resolution na yan, sa dami ng nais natin, maybe we can do it, pwede natin gawin 1 month or even 3 months. Pero pagdating ng maghabang-habang buwan, nawawala. We do not follow through. We break those New Year's resolution na tayo rin ang gumawa. Hindi natin binibigyan ng aksyon.
Kaya gaano man tayo gumawa ng maraming listahan na nais nating gawin, kapag wala tayong perseverance, wala tayong full understanding sa ating ginagawa, we will always break them, and it will also lead, magdadala ito ng frustration sa ating buhay. Sino nang na-frustrate dahil hindi naman natupad yung nais natin? Kagaya nung, alam nyo na kung ano yung mga nais nyong gawin nung nakaraan. But today, sabi dito sa salita ng Panginoon in Isaiah 43 verse 18, forget the former things. Ang ibig kong sabihin, kalimutan nyo na muna yung New Year's resolution. At ngayon, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng panibagong pangunawa kung paano tayo magkakaroon ng bagong simulain sa ating buhay. Or, how can we have a good start? Diba? Gusto natin magkaroon nun? Let us focus on one thing. Ang mensahe sa atin sa hapong ito, napakaikli. It's just one thing, isang bagay na nais natin na mangyari sa ating buhay. Isang bagay lamang ang nais na makita natin na doon tayo magbibigay ng focus para hindi masira, para matupad natin. Kasi wag na yung 10 na bagay. Isa lang ang pwede nating gawin sa hapong ito. Amen? Are we ready? Amen. If that is the one thing that we wanted, kung yan ang isang bagay na nais nating mangyari sa ating buhay, kailangan po natin na magtiwala sa Panginoon. Ngayon pala, bibigyan ko kayo ng pasakalye, sabi nila, and introduction, na kailangan tayong magtiwala sa dunong ng Panginoon. God's wisdom and direction. Yun ang kailangan muna natin. Alright? We need God's wisdom and direction, at kailangan tayong humingi. We have to ask and we have to seek. Kailangan nating humingi, saliksikin ang tulong ng Panginoon sa ating buhay para malaman natin kung ano ba yung isang bagay na nais nating gawin. Let us focus completely. Sabi ko nga, na entirely. Hindi hati, hindi rin 99%. Amen? So yung mga nakasanayan, wag na. Tama na. It's up to us to begin this new beginning. Meron akong isang tanong na pwede nating pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Ano nga ba yung isang bagay? What is that one thing that you desire? No? Ano ba yung bagay? Isang bagay lamang na dinidesire natin. And I can give you dito sa buhay ni King Solomon. In 1 King, chapter 3, basahin natin. Magsisimula sa 7. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Verse 10. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life, or for wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor,
so that in your lifetime you will have no equal among kings. Wow. Praise God. Haring Solomon, ang hiningi niya ay ang wisdom na nanggagaling sa ating Diyos. Hindi madali ang manguna. Hindi madali maging ina. Hindi madali maging ama. Hindi madali maging leader. Hindi madali maging pastor. Hindi madali ang mamuno. Amen? Amen. But, if we seek the wisdom na nanggagaling sa Panginoon, Amen. it will be a wisdom that will bring glory to His name alone. Amen. Si Haring Solomon, he has seen his father, David, kung paano mamuhay si Haring David sa presensya ng Panginoon. Makikita natin sa Psalms 27. Bibigyan ko lang po kayo ng pang-unawa. Sabi ni Haring David, one thing I asked of the Lord, this is what I seek. Oh. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. One thing, isang bagay na hinihingi ko sa aking Panginoon. Hindi lang hinihingi, sinasaliksik ko na ako ay manahan sa presensya ng Panginoon all the days of my life, habang ako ay nabubuhay. At masumpungan ko ang kagandahan, ang kamangha-manghang kapangyarihan ng Panginoon sa aking buhay, at saliksikin ko siya sa kanyang banal na tahanan. The Bible describes, ang aklat ng salita ng Diyos, describes King David as a man after God's own heart. Ang puso ni Haring David is always seeking sa Panginoon. In good times and bad times, maraming pagkakamali ang nagawa ni Haring David. Hindi lingid. Kapag tayo ay magbabasa, marami siyang maling nagawa. Pero in spite of his shortcomings, in spite of his weaknesses, ang nais lang ng puso niya is to be in the presence of the Lord. Nothing else. Yan ang kailangan natin. Kapag tayo ay dumarating sa sitwasyon ng ating mga buhay na tayo ay nagkakamali, because all of us, walang exempted, even the pastors, even the priests, the bishops, lahat na ng mga naglilingkod sa Panginoon. Meron at merong nagagawang kamalian. But, kailangan po natin na ang nais lang talaga natin is to be in the presence of the Lord through worship. Manahan tayo sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. What is worship? It's not about singing. It's not about singing, but giving yourself to Him. Yun lang po. Ang ibigay natin ang ating sarili buong-buo sa Kanya. That is, tatawagin tayo na you are a woman after God's own heart. Kasi yun ang dinay-desire natin. What is that one thing? Ano yung isang bagay na dinidesire natin para from God? Yung nais natin. No? Magbibigay lang po ako ng mga ehemplo para makaunawa tayo, maunawaan natin. What is that one thing? Isang bagay. Minsan, we are
in a position where nais natin na madala ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon, di ba? Di ba meron sino ang nagde-desire dito na ang ating pamilya ay madala sa Panginoon? Di ba? That is one thing, isa sa mga nais natin na ang ating mga mahal sa buhay, asawa, anak, pamilya, ay makilala ang Panginoon. At gamitin tayo, huwag yung iba, gamitin tayo na madala sila, maihayag ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Some of us, ilan sa atin, or maybe all of us, yun yung isang bagay. Or, isa rin, yung isang bagay na nais natin na maalis sa atin. Is that something that we wanted God to remove in us when we are struggling in sin? Lahat tayo nagkakasala, sabi ko kanina. Wala akong sinisingle out dito. Because even I myself, ako rin, fall short. Iba't iba nga lang ang kapamaraanan ng pagkakamali. Dahil itong sin na ito ang naglalayo sa atin na magiging malalim ang relasyon natin sa Panginoon. Remember, church, if we are struggling in sin and we wanted, dapat meron tayong kakaibang yung desire natin na hindi ma-explain. Na alam mo that that one thing is the thing that is separating you. Kaya hindi tayo nagiging malalim sa ating relasyon sa Panginoon. Because we allow that sin to be in the middle. Today, 2021, nais ng Panginoon na maranasan natin yung biyaya na nais niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. Or hindi lang yun, maybe also, meron tayo sa family natin, lalo na sa mga may asawa dito. You know, if you are married, na you know that yung relationship nyo ay hindi maayos bilang mag-asawa o magpamilya. Diba? Mayroong hinagpis sa puso ninyo because your marriage is not okay. And that is one thing na iniiyak-iyak mo sa Panginoon. Na, or even yung family natin, hindi lang yung asawa. Yung mga kapatid natin o nanay, na hindi maayos ang relasyon, broken. And that is one thing na nais mong ayusin. Na ang panalangin natin, na baguhin sila. But today, I wanted to challenge you, church, that let it be the prayer of our hearts, na Panginoon, change my heart. Gawin mo muna na tayo. Let it be a prayer na baguhin tayo ng Panginoon para sa yung make me the person that you want me to be. It should be, yun po dapat ang prayer natin para it begins with us. Amen? If that is yung isang bagay na ikaw lang, kapatid, ang nakakaalam na hindi ayos ang relasyon mo sa asawa mo, hindi ayos ang relasyon sa pamilya, then let it be a prayer, personal prayer, na Lord, help me to change. Tulungan mo ako na mabago. And when magsimula sa atin, hindi na po madali, ay hindi na po mahirap para ang ating mga mahal sa buo, ang ating pamilya o asawa ay mabago. Amen. Or, isa rin na message sa mga single, kagaya ko, mga single parent, o single father, single mother. Minsan, sa pagiging single, nararanasan natin na lahat na ng mga kaibigan natin nag-asawa na, naiwan na tayo, iniwan na. And you feel lonely. At nais mo rin na magkaroon ng karelasyon. But, it is not working right now. Ang masasabi ko lang, sa bawat isa sa atin, single parent, single father, single mother.
panalangin ng ating puso, sabihin natin, Lord, help me to be satisfied with you. Na maging sapat na ikaw ay sapat na sa aking buhay. Na maging kontento ako where I am right now. Because you are my sufficiency. Ikaw is more than enough for me. Diba? Na yun ang panalangin natin bilang mga single na kagaya ko. I have prayed that. Dahil ako din, nung bata-bata pa ako, and even kapag tumanda ka na pala, I don't know kay kapatid na mas may mga edad. We need companionship. Amen? Amen. But, along the way, kapag hindi ito nakasentro sa nais ng Panginoon, it will be a devastation sa buhay natin. But I've learned to surrender to the Lord. Ibinigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pagpalain mo ang buhay ko bilang single na maialay ko sa iyo. Sapat ka na, Panginoon. Supisyente na ang pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng Diyos para maging kontento ako sa buhay na single. Dahil alam ko, merong hinanda ang Panginoon na malaking pamilya. Hindi tayo nag-iisa mga single. Amen. We are not alone. God has given us a big family where we can maranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya, I advise you from my heart because I love you. It is painful, but I want you to know that be careful kung kani-kanino natin binibigay ang ating puso. Make sure that you seek God first, mga single. Una, ang pinakamalaking decision na gagawin natin ay ang piliin kung sino ang magiging Diyos na sasambahin natin. Ang pangalawa, kung sino ang magiging makakasama natin for life. Kasi kapag pinili natin yung pangalawang decision na to, pag nagkamali ka, it has an eternal effect. Hindi lang pang ganituhan. May bunga yan. Kapag hindi ka sumunod, hindi ka nanambahan sa tunay na Diyos, at namili ka rin ng hindi tama ang pananampalataya, walang takot sa Diyos, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi talaga magiging masaya. Maging panalangin natin na sapat na ang Panginoon sa atin. If that is the prayer na isang bagay, one thing that I want. Amen? What is that one thing? Kanina, yung dinidesire natin na mapalapit ang ating pamilya sa Panginoon. Na ang ating buhay ay magiging mapalaya tayo sa mga kasalanan na kung saan nakatali tayo. Yan yung desire ng iba sa atin, na tayo ay mapalaya. At ang isa pa na dinidesire natin ay magkaroon ng masaya na relasyon sa asawa, sa pamilya. At yung isa rin na maging tama ang pagiging singlehood natin. Pangalawa, na nais ko na isang tanong ulit. Ano yung isang bagay na kulang sa ating relasyon sa Panginoon? What is that one thing that is lacking in our relationship with God? Matthew chapter 10, 19, 22. Hindi pala. Mark. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" Verse 18, "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone.
You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Do not defraud. Honor your father and mother. Verse 20, Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and said to his disciples, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Nagiging kwento ito na kailangan po nating maunawaan. Mahal ng ating Panginoong Jesus, itong mamang ito, this rich young ruler, mahal na mahal niya, no? Kaya, inoferen niya, nag-offer ang ating Panginoon ng opportunity para sumunod siya. Diba? Nagbigay ng oportunidad ang ating Panginoong Jesus para itong rich young ruler ay makasunod sa Kanya. Pero isang bagay ang nag-stand in the way. Isang bagay ang naghiwalay sa Kanya. At ang Panginoon ay hindi niya kayang humiwalay sa Kanyang material na kayamanan, yung material possessions niya. Hindi niya may let go. He just could not let go. Hindi niya kayang ipamigay. Sabi niya, nasunod ko na. Hindi naman ako nagnakaw, hindi ako nangalunya, hindi ako namatay tao, hindi ako nandaya, hindi ako nagbigay ng false accusation. Sabi niya ganon. Pero, nung sinabihan siya ng Panginoon na ibenta niya ang kanyang hari-harian at sumunod siya. Hindi. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi ka malilito sa sasabihin niya. Specific ang pagsasalita, maliwanag ang utos ng Panginoon sa kanya. Specific ang ginawa ng Panginoon na ipinakita niya na there's one thing. Sabi dito, no? Nabasa natin. One thing you lack, sabi niya sa verse 21. Go sell. And you have. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Hindi siya willing na isurrender yung mga bagay na sa katingin niya ikayayaman niya. Hindi niya kayang isurrender yung bagay na ang kapalit naman nito ay magbe-benefit ka talaga. You know? Kailangan po natin maunawaan na marami sa atin ang kulang. There is one thing lacking in our relationship sa Panginoon. You know that. Alam po natin yon. At merong issue. Naniniwala ako, no? Sa ating buhay bilang kanyang mga anak, merong issue sa atin na palaging sinasabi ng Panginoon. Naririnig natin yan, no? Alam natin yon. Kasi merong meron dito, alam natin yon. But, ini-ignore natin. Yung parang winawalang bahala, parang reject natin. Which is true. Nangyayari yan. Naniniwala ako that there is one thing sa atin na kulang sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga niya, sabi ng Panginoon, ibigay mo yung bagay na yan. Hindi lang po material na bagay ang hinihingi ng Panginoon sa atin. No? Hindi lang yun ang nais iparating sa atin ng Panginoon. Madalas, ang kulang sa atin, sa ating relasyon sa Panginoon, ay ang panahon na tayo ay nagbabasa ng kanyang salita. There is that nudge. Alam natin na sinasabihan tayo ng Panginoon na saliksikin siya through His Word. Pero mas marami yung panahon
na ating ginugugol sa pagbabasa ng other things, pagbuklat ng Facebook, alam nyo po kung ano ang pinapalitan natin ito, yung dinidisregard. Why I am telling this? Kasi ako mismo nararanasan ko yun. Kapag merong paghipo ang Panginoon sa buhay ko, and then I reject it, I neglect it, hanggang sa nakasanayan na, and then wala na. Yun ang mag-stand in the way. Yun yung maghihiwalay sa atin. If there is, kung alam po natin sa hapong ito, I do not know what is that in your heart na kulang. But naniniwala ako na kaya tayo hindi makausad-usad madalas. It's because we lack time with the Word of God. Lack time sa prayer. At hindi lang yon, yung pagsunod. Yung pagsunod po, napakahalaga sa atin. Kaya, huwag nating i-ignore kung mayroong tag dito sa ating puso na paulit-ulit. Huwag nating i-reject, i-disregard yun. Let us respond according doon sa paghipo ng Panginoon sa atin. What is that? Ano yung bagay na kulang, lacking sa ating relasyon sa Panginoon? Sabi ko nga, now we have spent more time. Madami na tayong ginugol na oras para sa pagtulog, sa ating pagkain, sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-spend time sa ating mga barkada, kaibigan. Marami na tayong spend time sa pamamasyal. No? We have spent too much time. Timbangin natin yung oras na ginugol natin. God is so merciful sa atin. Sabi ko nga, sa sarili ko, I don't really want to share this. Actually, I have another message na nakapasa na. But then, last night, the Lord has spoken to my heart to give you this message. Kaya sabi ko kay Sister Janet, i-reserve mo yan. Ready na yung para sa linggo. But today, God has given me this message para sa ating lahat. It's time for us, church, not to ignore yung voice ng Lord. Kasi yung relationship natin sa Panginoon, hindi yan napupuno ng church lang. Hindi napupuno ng prayer or fasting. Hindi yan, kulang yan. Kulang. If we don't spend much time in reading His Word, talking to God, and applying His Word. Yun. Ang katapat lang yun. Magbasa ng salita ng Panginoon, manalangin, at i-apply yung mga sinasabi ng Panginoon. Imposible naman na ang relasyon pa rin natin sa Panginoon ay kulang kung naglalagay talaga tayo ng panahon. Amen? Let's make this 2021 a year when we can open our hearts again sa pakikinig sa salita ng Panginoon, pagbabasa, pagsasaliksik sa Kanya, pananalangin, pag-aayuno, all this part and parcel of deepening our relationship. Manumbalik muli ang relasyon natin sa Panginoon. I do not agree na mas okay ka pa sa tao kaysa sa Panginoon. When you value so much yung kaibigan natin, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, dahil takot ka na mawalan ng kaibigan. I'm sorry to tell you, church, that is wrong focus. Focus your relationship sa Panginoon, dahil ang tao nawawala. Anything can be lost, but your relationship, yung relasyon natin sa Panginoon, kahit iwanan ka ng tao, kapag nakasentro ka sa Panginoon, God will never leave you. That is His promise. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. To Him be the glory. It is a reminder for all of us na isentro natin, ayusin natin. At isa pa, na sinasabi sa atin ng Panginoon,
If there is one thing lacking in us, it might be in the area of giving your tithes and offering before the Lord. Why? Alam ko, sinasabi sa atin ng Panginoon, obey me, trust me, magtiwala ka sa akin. It's time today to respond. Huwag nyo nang palampasin, ano ba ako kasi kulang or ano, you don't deserve it. You're not giving to me, you're not giving to this church, you're giving to God, worshiping Him. There is something lacking. You do not trust God. Totoo po yan. Kapag hindi tayo natuto, mga churchmates, yung mga matatagal na sa pananampalataya sa Panginoon, do not ignore yung paghipo ng Panginoon sa puso niyo. Kulang. Kaya nga, if there is one thing, ano yung isang bagay na lacking sa relationship natin sa Panginoon? It's because hindi ka marunong sumunod sa utos ng Panginoon. Sentro natin yun so that our relationship with the Lord is not lacking. Amen? Amen. And, pangatlo, ano yung isang bagay na kailangan mong i-let go? Una, ano yung one thing that you desire? Pangalawa, ano yung one thing that is lacking? Pangatlo, ano yung isang bagay na kailangan mong i-let go? Philippians 3. Ito ay hango sa buhay ni Apostle Paul. 7. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. Sinishare ito ni Apostle Paul kung gaano niya ka-desire, kung gaano niya kaibig na makilala higit pa ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga, he considers them all rubbish. Wala daw saysay. Kung ano man yung naabot niya, kung ano man yung tagumpay niya, hindi yun ang mahalaga sa kanya, kundi ang pinagtutuunan niya to win the prize which God has called him heavenward. Yun yung pinagtutuunan ni Apostle Paul. Na sinasabi dito, kailangan niyang kalimutan yung nakaraan. Kung titingnan natin, kung ang pangalan pa niya ay Saul, na siya ay persecutor ng mga mananampalataya, siya ang nagpe-persecute, no? Pinakukulong niya ang mga mananampalataya. Kung yung nakaraan ng kanyang iisipin, hindi niya ma-let go, then he will never be called Paul, serving God. Or yung mga success niya sa kanyang paninilbihan sa Panginoon, kung doon nakabase ang kanyang pagkilos ay wala. Kaya nga, we have to let go. Ano yung mga bagay na kailangan nating i-let go sa buhay natin? 2020, tapos na. 2021, it is time for us to move forward. Let go. Let go, let go. Ano yung mga bagay na naghadlang sa atin, sa ating paglagad nung 2021, ano yun? Wala na. Sabi natin, sana makabalik yung dati. Wala na po. Hindi na babalik yung dati because sabi ng Panginoon, see, I am doing a new thing. Have you not perceived it? Hindi nyo pa ba nakikita na meron akong ginagawang bago? Ito, yung ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon, na kailangan natin maunawaan ang kanyang pagkilos. Huwag tayong lumingon doon. Ay, sana mas maganda doon, mas maganda yung dati. No, forget the past. Ano pa yung kailangan nating
kalimutan. It does not mean na makalimutan natin. Pero hindi pwede na balik-balikan natin kagaya ng isang pagdadrive. When you are driving, kung ikaw ay nagmamaneho, hindi ka pwedeng nakalingon palagi sa rear window. Yung salamin dito. Yung side mirror, hindi pwede ka doon nakatutok or hindi pwede doon. Because it will cause death. Hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. Hindi pwede na yung past victory natin, yun yung magsasabi ng ating future. Your past is over. And God is interested in your future. Mas interesado ang Panginoon sa iyong kinabukasan. Yung nakaraan tapos na. Yung victory noon tapos na. Iba na namang uri ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong mas mainam pa doon. No. This is the Kairos moment. Ito yung panahon where you can say, this is the time for me to move on, move forward, let go. Kailangan nating i-let go. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinaka-challenge sa atin bilang mananampalataya, karamihan maski hindi mananampalataya, ay yung mga bagay na hindi natin kayang kalimutan yung nakaraan. 30 years ago, 20 years ago, kinakalkal pa natin. Kaya nga pag nag-away ang mag-asawa, ikaw ang dami mong noon. No? Kalkalin natin yung mga nakaraan. No? We always bring back. You know, the enemy, ang kaaway, nais ng kaaway, ay kalkalin yung nakaraan mo para hindi ka umusad na lumago sa Panginoon. You know, if we are nakafocus tayo doon, hindi ka talaga lalago. Hindi mo talaga mabitiwan. Kaya, ang challenge ko sa atin, sa bawat isa sa atin, kung nasaktan ka kahapon, patawarin. Kasi, if you keep on punishing them sa ginawa nila, actually, you are not punishing them. You are punishing yourself. Totoo? Hindi sila ang nahihirapan, ikaw. Pinarurusahan mo lang ang sarili mo kapag hindi ka marunong magpatawad. Kaya patawarin nyo na si Pastora. Patawarin nyo na si Pastora. O yung mga taong nakasakit sa inyo. Right? At hindi lang yon. Kung nagkamali ka, you failed yesterday. Huwag na nung nakaraang taon. You failed yesterday. Get out from that. Kung nalugmok ka sa dumi, get out. Kasi kapag babalik-balik ka doon, masarap yun, panandalian lang yun. Gusto mo ba yun na pabalik-balik ka nasasaktan? You don't want that. Ayaw natin yun. Nire-rehearse natin, ang sarap kaya doon. Mas maganda yung, yung sasabihin natin, I'm sorry to share to you this one. Where you are right now, kung saan kayo ngayon, enjoy your moment. Enjoy the blessings God has given you today. Tapos na yung blessings kahapon. No? Hindi yun sapat para ma-sustain yung spiritual life mo. Kung kahapon ka lang nag-i-enjoy, and how about today? Kagaya niyan, kumain ka nung Christmas ng masasarap, hindi ka nakabakakain ngayon? Masusustain ba tayo nung kinain natin yung lahat ng klaseng masasarap ng Christmas? Sapat na yon? Will sustain you for the rest of your life? Hindi, di ba? Kailangan pa rin natin kumain araw-araw. Ganun din sa ating paglago. Let go. Move forward. Forget the past. Tingnan natin na merong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na bago. Amen? Huwag nating bilangan. Oh, nakatatlo ka na ha? Tandaan mo yan. Well, it is really funny sa atin, no? Pero tandaan din natin, nakatatlong kasalanan ka na. Hindi na yan weakness, kapatid. Kung paulit-ulit mong ginagawa yung pagkakasala, wickedness ang tawag doon. Hindi na weakness yan. If you cry,
Ask God to forgive you. Kapag nahulog ka, Lord, alam mo na mali. Alam mo na mali. Don't do it. Ask God to help you. Alam niyo, meron akong kasalanan na ang hirap-hirap matanggal sa akin dati. Ang kasalanan ko na to, I could be a testimony that will help you also. Ako yung tao na madaling magalit. Hindi lang basta magalit. Kristiyano na ako noon. But, bakit sabi ko? Okay ako ng linggo. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, hindi ako okay. You know what? Because there is lacking. Nagpipray naman ako. Nagre-read ng word. Hindi naman nasunod. But God, through His mercy, hindi ako tumigil na isuko ang buhay ko hanggang malampasan ko yon. At naging ito ay mayroong taong umalala. Hindi mo kaya, kapatid, na mag-isa ka lang. Kailangan merong gagabay sa iyo para mapagtagumpayan mo yung isang bagay na mahinang-mahina ka. You cannot do it alone. You need the power of the Holy Spirit. At andyan ang kapatiran na may takot sa Panginoon. Andyan ang iglesia para tulungan tayo na makausap. Hindi ko kaya mag-isa. Nalampasan ko yan, you know. Alam ko ng church, hindi ako nahihiya na sabihin. That yung weakness ko na yun, failure. Hindi ako masaya. Masaya lang ako pag linggo. Pero pagdating na naman ng Lunes, hindi na naman masaya. Palagi yun. But sabi ko, ganito na lang ba? I have to let go. I have to move forward. Kailangan ko umusad. And when I sinurrender ko yun sa Panginoon, there's this transformation. Nang dumating na yung testing, nalampasan ko. And I know, it's because nag-spend time talaga ako na isuko sa Panginoon yung alam kong bagay na kailangan kong i-let go. Mga kapatid, when you look at yourselves, kung titingnan natin ang ating mga buhay, I am not here to condemn. I am here to tell you na merong bagong ginagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang mga mistakes is not failure. Kapag sa mga pagkakamali natin, tayo ay bumangon, magsimula muli, that is for our own good. All things work together for good. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, merong magandang ginagawa ang Panginoon. Kapag natutunan natin, meron tayong matututunan dito. Pero, single-mindedness, single heart, lamang tayo para sa Panginoon. Hindi pwede kalahati sa Panginoon, kalahati sa kaibigan, o kalahati sa church. Una, fully surrender ang puso natin sa Panginoon. Para kaya natin na yung awitin na one thing that I desire in my life, Lord, that I will seek and hunger. Yung magkaroon tayo ng kauhawan na saliksikin ang Panginoon sa ating buhay. Na yung pagsasaliksik natin, magiging malalim yung pag-ibig natin sa Panginoon. Mangyayari lamang yung pag-ibig natin sa ating Panginoon kapag sinasaliksik natin siya. Amen? Pero maraming bagay na kailangan natin isurrender. Kailangan natin isuko yung mga bagay na yon, yung mga kulang. And then, yung kulang na yon, ang Panginoon ang magtutunog. And then you know that Jesus is more than enough. Sufficiente na ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Let go. Let go. Move forward.
Don't look at yourself as failure. Don't look at yourself na hindi na ka na pwedeng bumangon. You can still rise up. Pwede pa tayong umusad dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay nandiyan. His hand is open. Ang Panginoon hindi ka tatalikuran kapag ikaw ay taus-puso talaga na lumalapit sa Kanya. Panginoon, raise me up. God is able to raise us up. Kaya ng Diyos yun. We cannot raise up ourselves. Hindi natin kayang bumangon mag-isa. We need the grace of God. 2021, it's an open door para sa atin na magsimula muli. Bloom. Ibig sabihin, pag let go, let God, move forward. When you bloom where you are. Hindi ka pwedeng stagnant. Hindi ka pwedeng hindi mag-bloom. Yung mamulaklak, tumubo, mamulaklak, mamunga. Hindi pwedeng mangyayari yun sa'yo kung mangyayari yun sa'yo when you bloom, you grow up, and you flourish. Kapag nandun tayo sa Panginoon, and we let go of the past. Look forward. Merong pangako ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tandaan natin. Huwag ituon ang mata sa tao. Yung tinatawag na codependency na hindi ka mabubuhay pag hindi mo nakausap yung isang tao. Na hindi ka maaligaga ka kung hindi mo siya matawagan, hindi mo siya ma-text at walang respond, aligaga. The Lord has been knocking on my heart that in this church, may mga tao dito sa iglesia na to na aligaga sa mga bagay na mga mundo. Time for us. Reset. Refocus. Kailangan tayong bumalik muli sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. Forget the past. Yung mga dati na nakasanayan natin. Huwag na. Magsimula tayong lahat. Amen? Confess and ask forgiveness from God. Hindi tayo nakapatawaran sa Panginoon at sa mga tao na nagawan natin ng pagkakamali. And then we can move forward. Hindi pwede na ignore mo lang yon. Huwag nating antayin na 50 kilos kabigat ang dinadala natin. Kaya papunta tayo sa church, dragging. Parang hirap na hirap kang pumasok sa tahanan ng Panginoon. It should be na mapalaya tayo para ang pagsamba natin sa Panginoon ay full. Amen? Amen. Kaya let go. Pati yung uri ng ating pananambahan sa Panginoon sa iglesyang ito, there should be breakthrough. Kailangang mag-breakthrough na hindi natin pwedeng sabihin na okay na ako. I worship you, Lord. Glory to your name. Hallelujah, hallelujah. You are declaring glory to your name, but your hand is like that. Ano na ang pinapakita natin? Humarap ka kaya kay Duterte at nakaganyan ka? Sa presidente natin, humarap ka kaya? Aalisin ka ng kanilang kanyang tauhan, di po ba? Kasi when you meet the king, yung diyan sa London, or yung mga king, nagbabaw. Kagaya ng, yung pamangkin ko, alam niya doon sa restaurante, ay merong si Reyna Sofia pupunta doon. So lahat, may sinabihan yung mga tao na in charge doon sa pintuan. May mga kinausap yung may-ari ng resto hotel na darating ang Reyna, so lahat is well-dressed, lahat. At pag dumating ang Reyna, talagang gaganyon, yuyuko. Meron protocol doon. No? Ginagalang nila yung head of state. Tayo, na sinasabi natin ang Panginoon, ang ating Diyos, tagapagligtas, provider, nagbe-bless sa atin, pero yung uri ng ating pagsamba sa Kanya ay hindi kagalang-galang.
And yet, we come to church late. Kailangan maglagay tayo ng tama. Tamang kapamaraanan na pagsamba. Kasi sabi ko nga, kausap ko yung kapatid. When we fall short, kapag tayo ay nagkulang sa presensya ng Panginoon, kapag tayo ay ayaw natin magkasala, di po ba? Sabi ko na sa church, minsan ayaw natin magkasala kasi baka hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Baka kastigahin, God will punish us. Ayaw nating magkasala dahil natatakot tayo na hindi tayo pagpalain ng Panginoon o natatakot tayo na pa-punish tayo ng Panginoon. But papalitan natin yung mindset na yun, kundi ayaw natin gumawa ng kasalanan dahil ayaw natin masaktan ang Panginoon natin na namatay para sa atin. Kapag nakarating tayo doon sa level na mahal natin ang Panginoon, ayaw nating sirain ang ginawa niya sa krus. Then it will not be easy for us to just sin. Hindi madaling gumawa ng kasalanan. Hindi mo basta-basta gagawin yun. Because mahal na mahal mo ang Panginoon, ayaw mong masira ang testimony mo. At ayaw rin natin na ayaw ay kutsain ng kaaway. Kaya hindi tayo makapag-forward. Praise the Lord ka ng praise the Lord dyan. Yung ano natin, yung konsensya na sinasabi, no? The enemy will condemn us. Yung kaaway yan ang magkukondemn sa atin. Papasok-pasok ka dyan. Dahil mo nang ginawa. Yan ang gagawin ng kaaway. But, kapag iset natin, one thing I desire in my life, Lord, no, to seek you. Saliksikin kita sa iyong panambabahay, iyong presence, in your presence. That I will gaze at the beauty of your holiness. Kapag makarating po tayo doon, naniniwala po ako, that will be a life worth serving the Lord. Today, meron kasing pangako ang Panginoon. There is the promise God has for you. Kapag sumunod tayo sa nais ng Panginoon, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Hindi Kanya hahayaan whatever you give to the Lord, whatever we surrender, anuman ang ating isusuko sa Panginoon, papalitan niya ito ng pagpapalang na hindi natin ma-explain, hindi natin mabilang. Kapayapaan, kagalakan, yung anything that the Lord has intended for us to receive. Kaya kailangan po natin, no, move forward, kasi pag move forward, we are receiving the blessings of the Lord. Kasi tayo gusto natin blessing upon blessings, di po ba? Pero bago tayo makarating doon, kailangan muna nating saliksikin kung ano ba talaga yung nais ng Panginoon sa atin at yung nais natin maisentro doon sa nais ng Panginoon. Because God has promised us na hindi pagkakait ng Panginoon ang pagpapala sa atin. Amen? Amen. Why? Bago ko masabi yun, in Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Anong sabi? All things. Hindi sinabi na few or some. Hindi ipagkakait ng ating Panginoon ang pagpapala para sa atin. Amen? Amen. Diba? Yun naman ang kapalit eh. Ano ang pagpapala na nais natin? Forget about money. Marami kang pera, marami kang kaibigan, pero wala namang kapayapaan. What's the point? No? Meron nga tayong naimbak na, yun nga, sabi ko nga, we have so much. Pero if there is no peace, wala din. Kaya nga sabi ko kanina, sufisyente na po ang ating
Panginoong Jesus. Amen? Amen. Let it be an encouragement sa buhay natin because bakit ito magbibigay ang ating Panginoon ng mga kanyang utos sa atin? Dahil nais niya na tanggapin natin ang pagpapala. He wanted us to receive these abundant blessings na nakalaan para sa kanyang mga anak. And I want, nais ko po na bawat isa sa atin, maranasan natin yung pagpapala na panghahawakan natin. Hindi lang po ito. Bawat isa, meron tayong matatanggap. Every day, as we read His Word, as we spend time sa ating pananalangin sa Panginoon, alam niyo po, papalitan niyo ng pagpapala. Hindi kawalan ang pag-spend time sa salita ng Panginoon at pananalangin. Amen? Hindi po kawalan, kundi isang kayamanan na hindi ito mapapalitan ng anumang uri ng bagay. If we have Christ in us, what is there pa na kulang? Because He is more than enough sa buhay natin. Amen? Huwag natin hanapin sa ibabaw ng mundo. Everything dito ay temporal. Isang bagay mawawala. We enjoy for a while, pero mawawala ulit. But when we have Christ residing in us, living inside of us, working, nag-work ang ating banal na espiritu sa atin, no, it will be a year na expected talaga natin yung pagpapala ng Lord. Huwag tayong umasa na. Wala naman tayong ginawa, tapos we wanted blessings. Of course, may kaakibat na part natin. We do our part. Amen? Yung hindi natin kayang gawin, let God do it for us. No? Don't take the role as God. Huwag natin gawin ang sarili natin na tayo ang Diyos ng tao. Why did I say that? Hayaan natin ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, na umasa sa Panginoon. Magtiwala sa biyaya ng Panginoon. And tayo yung magiging mouthpiece kung paano natin maiparating ang Panginoon sa buhay ng ating mga minamahal. At sa hapong ito, naniniwala po ako na nagtapos ang 2020. Kalimutan na. Amen? Kalimutan na yung nakaraan. And we look forward. 2021, rise up. Hold one another. As I challenge you, church, sabi ko, palagi kong sinasabi sa inyo taon-taon, let's journey together. Walang iwanan. I will sacrifice to serve my Lord because He died for me. He gave me so much. At bilang isang iglesia, andito tayo para magpalakasan. We are not here to destroy one another. We are here to help one another. Kung yung pagtuturo, pagkukorek sa inyo, hindi yan pagsisira. Kundi ayaw na ayaw ko kayo na dumaan pa sa mas masakit na pagsubok sa buhay. I thank the Lord. Dahil sabi ko nga, in my journey, masalamat sa Panginoon. At meron akong isang pastor na siyang nagsabi sa akin, it is an open story, ikakasal na ako 6 months. But nung nakita ng pastor ko na yung boyfriend ko ay hindi naniniwala sa Panginoon, ang sabi ng pastor ko, Mel, get out from there. Sabi ko, masakit sa akin yon. 6 months na lang ikakasal na ako. But then, I know that this is what God wants me to have. Dahil yung pastor ko ang nagsabi, na nananalangin siya sa Panginoon para sa akin. And when I said, ang sakit nito, I surrendered it to the Lord first. And sabi ko, yes, Lord. I love you, Lord. Nung sinabi kong mahal kita, Panginoon, then I surrendered everything. And I cried. Kasama ko ang pastor ko na gumagulgul ako. Sabi ko, minahal ko ito. Kasi 35 na ako noon, ikakasal na ako. And kahihiyan yon sa buhay ko. But then I knew that it was the right decision that I made. And today I can testify na pwede.
Napakabuti ng Panginoon. Kaya niyang ibigay yung nararapat para sa atin. I am blessed bilang single. I am blessed bilang anak ng Panginoon. So dito sa church, as your pastor, mahal ko kayo. When I correct you, it's because I love you. Hindi ako magsasabi para patamaan kayo. Bakit ko pa gagamitin ang pulpit? I can always come to you and tell you what's wrong with you. But I always honor the Lord. I will honor the Lord. At hindi ako matatakot magsabi dito sa pulpito. Kung it will glorify God, I will stand for Jesus. Itatayo ko ang Panginoon sa pulpito ito. And I want you also, na sa gitna ng pagsubok na dinaanan ninyo, tumayo kayo para sa Panginoon. God will raise you up. Forget the past. Move on. Confess to the Lord and say, Lord, help me. Help me to honor you. Help me to follow you. Bilang pastor, it is also my crime. Dahil I also make mistakes in my decisions. Nagkakamali rin ako sa advices ko sa mga members, to you, my leaders. But I choose to honor the Lord, even in my, lalong-lalo na sa private life. My life is for the Lord. So, ganun din ang nais ko sa inyo. Na hayaan nyo na ang Panginoon ang sinasabing driver ng buhay nyo. Para 2021, hindi ka mabangga, hindi ka makrush, kundi kung ang Panginoon ang namumuna sa buhay natin, will be a life na magiging mabunga. God bless you. At sa hapong ito, as we remember the sacrifices of our Lord Jesus Christ, nung siya ay ipinako sa krus, we remember this Lord's Supper. Ginagawa natin ito, hindi dahil nakasanayan, kundi we recognize, kinakilala natin yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin, para yung tinatamasa natin ngayon na buhay na walang hanggan, ay patuloy nating natatamasa. Jesus Christ has died for you. Namatay si Kristo para sa atin. And today, hindi lang inaalala natin, kundi sinasabi natin na Panginoon, makikisa ako sa iyo. Kung ang nais mo, yun din ang nais ko. Na maging testimony tayo sa mga iba pa na hindi nakakilala sa Kanya. Amen? Yes. No? Bago tayo mag-partake of this element, if there is a sin, unforgiveness sa ating mga puso, let us confess before the Lord and allow Him to search us and cleanse us. And this table, ito ay lamesa ng may habag at biyaya ang Panginoon. Hindi ito prohibido na lamesa, kundi dito tanggap ng Panginoon ang sino man na mag-aalay ng kanyang buhay. And you can partake of this element because God, our Lord Jesus Christ, has paid it all for us. Amen. Tayong lahat ay tumayo at saliksikin natin, ipasaliksik natin ang Panginoon sa ating Panginoon ng ating mga puso. Hallelujah.
I'm asking Sister Risa and Sister Josie na sila ang magbigay ng mga elements. Pag kinuha po natin ang tinapay at kopa, sabay-sabay po natin gawin afterwards. Sister Josie. Kapag nakuha niyo na po ang tinapay at kopa, be still before the Lord. Ayan natin na makaliig natin ang Panginoon sa ating puso right now. Salamat tayo sa kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa. Amen. Thank you, Lord Jesus, for what you have done. If you need to recommit your life again before the Lord, this is the right time para ihandog muli natin ang ating buhay sa Kanya. Thank you, Jesus. Taas natin ang tinapay. Hallelujah. Father, we thank you for this bread that represents your body. Yes. Thank you, Lord Jesus. Simbolo ito ng mga latay na inyong tinanggap, O Diyos, na siyang nagbigay, O Lord, freedom sa aming mga katawan. Healing for every form of sicknesses. Maraming salamat, O Diyos, na sa pagtanggap po namin ng tinapay na ito, you will grant each one of us good health sa aming mga physical na pangangailangan. Hallelujah. The word of the Lord says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Let's partake of this bread with thanksgiving in our hearts. Thank you, Lord Jesus.
Itaas natin ang kopa. Sa pagtanggap natin ng banal na hapunan, especially this cup of wine represents the blood of Jesus Christ. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, paglilinis sa ating mga karumihan, sa ating kasalanan. And it is a restoration of our relationship back to God. And it also represents ang ating pakikiisa sa hangarin ng Panginoon na maihayag ang kanyang salita. Let us use our lives as a living sacrifice, holy and acceptable before Him, because this is our spiritual act of worship. Sinabi ng salita ng Panginoon, in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Naniniwala po ako na ang Panginoon will come back and take back which is His. Kaya magpatuloy po tayo sa ating paninilbihan, sa ating pag-ibig sa ating Panginoon, magpatuloy po tayo. Let's partake of this cup together with gratitude in our hearts. Hallelujah. 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 Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. We thank you for at the cross you have set us free. You have given us new life. You have healed our sicknesses. You have restored, ni-restore nyo kami, Panginoon, sa aming relasyon sa inyo. We thank you for your love for each one of us. I pray, Father, that you will help your people. Tulungan niyo po ang bawat isa na tumayo muli ng may pasasalamat, merong pagtitiwala, because Lord, today, we receive your word that you are doing and using in our lives. Thank you for your word. You bless your people. Bless each one, Lord. In Jesus' mighty name, we give thanks. Amen. God bless your church.